pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Amen. On behalf of Pastor Randy, amen, ay inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon na patuloy po nating pinagsasaluhan sa programang itong Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Dito lamang po sa himpilan ng New Gen FM 100.7, mga kapatid, sa lahat ng naaabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, dyan po sa Kapul at maging sa mga coastal barangay ng Bulan, coastal barangay ng Magallanes, coastal barangay ng Santa Magdalena at Matnog. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa po kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng atin pong mga tagapakinig. Amen, atin pong mga radio listeners. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dito po sa UPC Bulan. Amen, praise God. At sa atin pong pastor, Pastor Randy Rosario and Pastora Maricar. Amen, at maging sa tatlong congregation po na kanila pong pinangangasiwaan. Ang congregation ng Magsaysay, UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Bulan. Magandang umaga po, mga kapatid, sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog. Magandang umaga sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan sa sentro ng Matnog at maging dyan po sa Gadgaron, dyan po sa Barangay Bolo at dyan po sa Barangay Lahong, Matnog at dyan po sa Kalintaan, dyan po sa Manurabi Church. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan at maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Hinablan Oriental. Amen. Praise God. Sina Sister Mercy, sina Sister Rowena, Sister Relly, and sina Brother Rolly. Amen. At sina Sister Jonah, Sister Maricel. Amen. Bukas po ng hapon, mayroon po tayong Bible study dyan. Amen. Alas 4 po, alas 4 po ng hapon. Dyan po sa tahanan nila Sister Josie. Amen, sa atin pong mga kapatiran dyan sa Hinablan Oriental. Meron po tayong Bible study dyan bukas, araw ng Martes, alas 4 ng hapon. At tayo po ay magsama-sama para sa pag-aaral ng mga salita ng atin pong Panginoon. At maging man, mga kapatid, sa atin pong mga kapatiran, amen, dito po sa Bulan, magandang umaga. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen. At sa lahat ng atin pong mga kapatiran o sa lahat ng atin pong mga Facebook Live viewers, magandang umaga din po sa inyo. Amen. At sa atin pong mga
radio listeners, magandang umaga po. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967 364-7164 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Amen. At lalo na po kung kayo po ay mayroong mga prayer request, pwede nyo po akong tawagan at malugod po naming ipaglilingkod sa inyo. Amen. Maging ang mga salita ng Panginoon mga kapatid. Amen. Na kagalakan po natin mga kapatid na ipaglingkod. Sa atin pong mga Facebook Live viewers, magandang umaga. Amen. Sister Yoli Albao, thank you so much for watching from UPC Pasacao. Magandang umaga po, pagpalain kayo ng Panginoon. And also, Sister Rose San Juan Paoyo, magandang umaga po, pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Brother Stephen Tihada, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pastor Joel Tinoco, ang aking pong kaibigan. Amen. Dyan po sa UPC Laguna. Pagpalain ka ng Panginoon, sir. Maging ang atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Laguna. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Lita Sultan, magandang umaga po. Amen. Praise God sa inyong pagsubaybay. Salamat po. Maging kay Brother Bernardo Sidugen, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Daniel Marahay, magandang umaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay. And Sister Angelita Ligoro, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Ronald Hipulito, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pagsubaybay. And also Brother Andy Orozco, thank you so much for watching from UPC Dasma. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Rebecca Montimor, thank you so much for watching. Pagpalain kayo ng Diyos. Sister Marlene Wagas Ayok, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Divine Guyal, magandang umaga dyan po sa UPC UPC Magsaysay, magandang umaga. And Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Barangay Santa Remedios, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, maging sa Goneo family at Soledad family, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Amen. At Sister Christy Disoyo, good morning din po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Gemma Guelas, good morning. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at salamat din po sa inyong pag-share ng atin pong magiging episode ngayon mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng atin pong mga ginagawang pangangaral. Amen. Tunay nga mga kapatid na meron tayong nakikitang magandang resulta. At pagbati din po sa atin pong mga radio listeners dyan po sa Barangay Osmeña. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kahapon po, galing po kami doon sa Barangay UPC Barangay Aguinaldo. Amen. Sa pangunguna po ni Brother Aljun. Amen. At salamat sa Diyos sa matagumpay na sa pangatlong pagkakataon na tayo po ay nagkaroon doon ng fellowship. Amen. At gawain. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bisita natin. Kahapon, magandang umaga. Salamat po sa inyong pagdalo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang atin pong mga radio listeners dyan po sa Barangay Osmeña, dyan po sa Kabarawan. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan po sa UPC Aguinaldo, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. At maging sina Brother Richard. Amen. At sa kanya pong mga kapitbahay dyan, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din po sa lahat ng atin pong mga giliw na tagapanood. Maraming salamat po sa inyong oras na paglalaan para subaybayan. Amen. At makinig ng mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Good morning, Sister Helen Detera. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging sa lahat po ng mga
nakikinig at sa lahat ng mga manunood. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat din po sa atin pong technical side, si DJ Box. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ito ang pinakasentro ng atin pong programa, ang pangangaral ng mga salita ng Diyos na atin pong sisimulan sa pamagitan ng atin pong panalangin. Sabayan niyo po ako mga kapatid sa atin pong pananalangin. Amen. Praise God. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na kami po ay mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng amin pong mga kababayan, sa lahat ng amin pong mga Facebook Live viewers, at sa lahat ng amin pong mga radio listeners. Amen. Saan man po sila dako na lugar naroon, Panginoon. Amen. Patuloy pong hipuin ang kanilang mga puso at isipan at pagkalooban ng karunungan sa mga salita mong aming pong pag-aaralan. Panginoong Hesus, samahan mo po ang iyong abang lingkod sa oras na ito, Panginoon, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon na kung paano, amen, praise God, binabasa ng iyong abang lingkod ang iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ay mangungusap sa amin pong mga tagapanood at tagapakinig. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. Bigyan mo po, O Diyos, ng kapayapaan at kagalakan ang amin pong mga kababayan, lahat ng mga nakikinig at nanonood. Salamat, Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name, Amen. Praise God mga kapatid. Salamat po at tayo po ay magpapatuloy na. Amen, sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Dito po mga kapatid sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang sabi po dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Atin pong pag-aralan mga kapatid, amen, ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. The Word of God in your life. Ang salita ng Diyos sa iyong buhay o sa ating buhay. Ang salita ng Diyos sa ating buhay o sa buhay ng bawat tao. Hindi lingid sa atin pong mga kaalaman na mayroong magandang epekto ang Biblia o ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Nasa tao na lamang po ito kung paano niya ito tinitingnan at kung paano niya ito pinahahalagahan. Ganun pa man mga kapatid, ang Biblia ay nagsasabi, amen, kung gaano ka-epekto, amen, ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Nabasa natin mga kapatid na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So, ito ang dahilan kung bakit ang every time na kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, ay meron itong direct effect sa buhay o sa puso at buhay ng tao. Amen. Kaya may mga tao na nasasaktan kapag nakakarinig ng mga salita ng Diyos sa pangaral mga kapatid. May mga tao naman na natutuwa dahil kino-comfort sila ng salita ng Diyos. May mga tao naman na naiinis dahil natatamaan mga kapatid yung kanilang mga natatagong kasalanan at natatamaan ang kanilang mga maling gawain.
Ganun pa man mga kapatid, amen, praise God, ang resulta ng salita ng Diyos kapag ito'y tinanggap ng bawat tao, amen, na mayroong positibong pananaw, ito po ay nagre-resulta ng pagbabago ng buhay at magandang resulta sa buhay, mga kapatid. Amen, praise God. Atin pong pag-aralan mga kapatid ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kahit napakaganda pa ng pagkakaprint o ng Biblia o pagkakagawa mga kapatid, kahit ilagay pa ito sa mga billboards, kahit ilagay pa ito sa TV screen, kahit gaano pa kagaling ng nangangaral, kung hindi ito paniniwalaan at susundin ng mga tao, wala rin ito magiging epekto sa buhay ng tao. Kasi ang salita ng Diyos, nagkakaroon lamang ito ng magandang epekto or ng epekto, direktang epekto sa buhay ng tao kung ito po ay susundin at tatanggapin ng tao. Mga kapatid, amen. Kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, kahit na kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos ay meron na itong negative or positive effect sa buhay ng tao. Depende sa pagtanggap ng tao. Kasi ang Biblia, positive ang epekto nito. Kaya lang, kapag sa ang pagtanggap ng tao ay negatibo, mga kapatid, nagiging negatibo rin ang kanyang damdamin. Amen. Ganun pa man, nagkakaroon lang ng epekto ang salita ng Diyos kapag ito ay isinasa pamuhay ng mga tao sa pamamagitan ng tamang pagsunod at pagkilala. Kaya nga mga kapatid, hindi lahat ng may hawak ng Biblia ay makadiyos. Amen. Hindi lahat ng nakikinig or naniniwala sa Biblia ay tinatanggap at isinasa pamuhay ang Biblia. Kaya amen. Kaya salamat sa Panginoon na ang Biblia na atin pong pinag-aaralan o ginagamit mga kapatid para tayo ay turuan ng Panginoon, ito po ay nagsisilbing gabay sa atin pong buhay. Sa buhay ng tao, mahirap po yung walang gumagabay sa iyo. Sa buhay natin, napakahirap po yung walang gumagabay sa atin. Walang nagpapayo, walang nagsasaway, mga kapatid, at walang nagtuturo sa atin ng mga dapat nating gawin. Kaya nga yung mga anak, mga kapatid, amen, yung mga anak natin, pinapag-aral natin sa paaralan para magkaroon sila ng pagkatuto at ng kaalaman tungkol sa buhay na dapat nilang malaman, sapagkat mahirap po sa isang tao ang walang gumagabay. Ganun pa man, ang salita ng Diyos, ito po ay nagsisilbing gabay ng atin pong buhay. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 104 and 5, sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang dahilan kung bakit ang bawat tao, mga kapatid, ay naliligaw ng landas dahil wala pong gumagabay sa kanya. Walang salita ng Diyos na nagsisilbing liwanag, amen, at ilawan, mga kapatid, sa kanyang mga paa at nagsisilbing liwanag sa kanyang mga landas. Mga kapatid, mahirap po kahit nasa atin, mahirap maglakad kapag madilim. Ang mundong ito po, mga kapatid, ay napakadilim. Kaya kailangan natin ng liwanag na magsisilbing gabay at patnubay ng atin pong buhay sa bawat landas na atin pong tinatahak. Kaya sa buhay na ito na napakadilim, kapag wala tayong salita, kapag hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos na nagsisilbing liwanag ng atin pong buhay, may posibilidad na tayo po ay mapahamak, mga kapatid, at mapariwara. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dahil nagsisilbi itong liwanag, mga kapatid, amen, sa buhay ng bawat isa. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, ito po dapat ay tanggapin natin, amen, at isa pamuhay natin. Dahil ito ay nagsisilbing gabay at patnubay ng atin pong buhay. Amen. At ito rin po ay nagsisilbing tagapagturo natin.
Itinuturo nito kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang hindi natin dapat gawin. Ang sabi po doon sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kanina, mahirap ang buhay. Mga kapatid, mahirap sa buhay kung wala sa iyong gumagabay. Mga kapatid, amen. At mahirap at mas lalong mahirap ang buhay ng tao kung wala siyang tinatanggap na turo at ng pagtuturo. Mahirap ang buhay ng tao kapag walang nagtuturo sa iyo. Kaya kagaya ng sinabi ko kanina na ang ating pong mga anak, mga kapatid, ay pinagsisikapan natin na sila ay makapasok sa paaralan para sila po ay turuan. Pero mga kapatid, ganun pa man, amen, pagdating sa espiritual na bagay, pagdating sa atin pong moral, mga kapatid, na buhay at sa atin pong espiritual na aspeto ng buhay natin, napakahalaga na ating tanggapin ang salita ng Panginoon sapagkat ito ang magsisilbing tagapagturo natin ng mga dapat nating gawin at ng mga hindi dapat gawin. Kaya sa mga magulang, mga kapatid, kung paano po pinagsisikapan natin ang ating mga anak na paaralin sila sa eskwelahan, amen, ganun din dapat natin pagsumikapan na turuan sila ng Biblia, mga kapatid, amen, sapagkat ito ang tamang aklat na maggagabay sa kanila at magtuturo sa kanila patungo doon sa katwiran. Kasi hindi po lahat, mga kapatid, amen, aminin natin sa hindi lahat ng mga tao na nagtapos sa sekular na pag-aaral ay nasa tamang katwiran. Sa katunayan, mga kapatid, yung atin pong pagmamasdan, ang atin pong lipunan, lahat ng mga gumagawa ng kabulastugan at lahat ng mga gumagawa o karamihan, mga kapatid, ng gumagawa ng mga kalokohan, amen, ay ang mga taong may mataas na pinag-aralan. Kaya hindi ibig sabihin o hindi garantiya, mga kapatid, na kapag nakapagtapos ang isang tao sa sekular na pag-aaral, mga kapatid, sa academic na pag-aaral, ay nasa tamang katwiran. Ang magtuturo sa atin ng tamang katwiran na mayroong maayos at tamang karunungan, walang iba kundi ang Biblia. Kaya kung nais natin, mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng tamang katwiran, amen, at tamang karunungan, at maging ating mga anak ay magkaroon din ng tamang katwiran at malagay sila doon sa tamang pangangatwiran, turuan natin ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, sapagkat, amen, halos lahat ng batas sa Pilipinas, yan po ay, ang pinanggalingan po niyan ay Biblia. Kaya ganun po kahalaga ang Biblia sa buhay ng tao, mga kapatid, amen. At bawat, mga kapatid, nahahalal na leader sa ating lipunan, every time na sila po ay nanunumpa, mayroong Biblia silang hawak. Kasi ang Biblia, mga kapatid, ito ang source of truth. Amen. Kaya kailangan, mga kapatid, amen, ituro natin sa ating mga anak at maging sa ating mga sarili, tanggapin natin ang Biblia na magsisilbing tagapagturo natin, amen, at magdadala sa atin sa tamang katwiran. Again, mga kapatid, hindi lahat ng mga tao, amen, na nakapagtapos sa akademiko at sa sekular na pag-aaral ay nasa tamang pangangatwiran. Amen. Ang magtuturo lang sa atin ng tamang pangangatwiran ay ang Biblia. Wala na pong iba. Kaya ang Biblia, mga kapatid, dito tayo tuturuan, amen, sa pagsansala, rebuke, mga kapatid, sa pagsaway, sasawayin tayo sa mga maling gawi natin. Amen. Praise God, para matuto tayo sa tamang katwiran upang tayo maging sakdal, amen, at tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
Amen. At ang Biblia, mga kapatid, sa buhay ng tao, ganun po kahalaga ito. Sapagkat dadalhin tayo nito, ang Biblia, mga kapatid, kapag ito'y ating pinag-aralan, ito'y ating tinanggap, ito po'y atin pong pinahalagahan, mga kapatid, at isinapamuhay, dadalhin tayo nito sa good success. Dadalhin tayo nito sa mabuting kawakasan. Good success. Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Good success. Kung ang salita ng Diyos ay atin pong pagbulay-bulayan araw at gabi. Ang salita ng Diyos, ito po ay dapat pinagbubulay-bulayan araw at gabi, mga kapatid, sa atin pong buhay. Amen. Not literally na wala ka nang gagawin. Amen. Dahil pinagbubulay-bulayan mo na ang salita ng Diyos, binabasa mo. Hindi ibig sabihin po noon na ganun ka literal, na wala ka nang gagawin kundi mag-aral ng Biblia, hindi ka na nakakapagtrabaho, hindi ka na nakakapag-asikaso ng mga obligasyon at responsibilidad. Hindi po ganun ka literal yun. Kundi, mga kapatid, amen, yung prioridad dapat natin ang mag-aral ng Biblia. Amen. At wag nating hayaan, mga kapatid, na sa buhay na matatapos ang araw na hindi tayo nakapagbasa at nakapag-aral ng Biblia. Yun pong ibig sabihin nun. Dahil sa pamamagitan ng ganung pag-aaral, mga kapatid, amen, magtatamo tayo ng mabuting kawakasan kapag ito po ay ating sinunod sa buhay natin, mga kapatid. Wala kaya nga, mga kapatid, kailangan nating isipin at tanggapin na ang totoong tagumpay ay hindi lamang po nakabase sa mga material na bagay. Wala po sa material na bagay ang totoong tagumpay. Pero hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang material na bagay, mga kapatid. Pero ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay totoong tagumpay. Wala po sa galing, wala sa abilidad ang totoong tagumpay. Ang totoong tagumpay, mga kapatid, ito po ay nasa pagsunod sa mga salita ng Diyos. Amen. Kasi kung ang definition ng atin pong kung ang definition natin sa totoong tagumpay ay material na bagay, pera, mga kapatid, sa palagay ko nagkakamali tayo. Amen. Sapagkat marami pong mga tao ngayon na sapat naman at sobra ang kanila pong material na bagay, pero hindi kumpleto ang kanilang buhay. Amen. Ang totoong tagumpay, ito po yung mga bagay na nagkukumpleto sa ating buhay, mga kapatid. Amen. May mga tao na kumpleto sa material na bagay, pero pakiramdam nila parang may kulang pa. Kaya nga, mga kapatid, kahit mayaman na, mga kapatid, ay talagang nariyan pa rin ang pagmimithi na mas lalong yumaman. Dahil ang tao, ang nature ng tao ay walang kakontentuhan. Yan ang nature ng tao. Pero kapag tayo maglingkod sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, tuturuan tayo ng Panginoon, amen, na magkaroon ng kasiyahan, kagalakan at contentment sa buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos sa buhay ng tao ay napakahalaga, sapagkat dadalhin tayo nito sa katotohanan, tamang katuruan. Ang mundong ito, mga kapatid, na pinaghaharian ng kasinungalingan, kailangan natin ng katotohanan na magdadala sa atin patungo sa katwiran. Galatia 3:24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo
upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang kasulatan mga kautusan, ang kasulatan ay ito po ay nagsisilbing tagapagturo natin para dalhin tayo kay Kristo. Sino po ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus, siya po ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas na siyang ating katotohanan. Kaya ang salita ng Panginoon, itong Biblia, dadalhin tayo nito kay Kristo patungo sa na siyang katotohanan. Amen. Sapagkat, amen, ang mundong ito na pinaghaharian ng kasinungalingan at naghahari ang kasinungalingan, kailangan natin ng katotohanan para hindi tayo madaya at mailigaw ninuman kapag alam natin ang katotohanan. Mga kapatid. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, praise God, hindi relihiyon ang maghahatid sa atin sa katotohanan patungo sa kaligtasan, mga kapatid. Hindi relihiyon ang maghahatid sa atin sa katotohanan patungo sa kaligtasan, kundi si Kristo lang, mga kapatid. Hindi relihiyon ang magliligtas sa atin. Hindi relihiyon ang magdadala sa atin patungo doon sa kaligtasan. Hindi relihiyon ang maghahatid sa atin patungo kay Kristo, mga kapatid, kundi ang salita mismo ni Kristo ang maghahatid sa atin patungo sa Kanya rin upang magtamo ng kaligtasan. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, napakahalagang bagay kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung ano ang hindi natin pinaniniwalaan. At kung ano ang atin pong dapat isapamuhay. Mahalaga yon upang magtamo tayo ng kaligtasan sa atin pong buhay. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos, ng Biblia, sa buhay ng tao dahil dadalhin tayo nito sa katotohanan, hindi po sa kamalian. Kaya better na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Paglaanan natin ang oras at panahon ang mga salita ng Panginoon upang tayo po mga kapatid ay magtamo ng karunungan, kaalaman, amen, na maghahatid at magdadala sa atin sa katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At siya rin ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin, amen, sa buhay natin upang magtamo tayo ng kaligtasan sa buhay na darating. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa bagay na yan, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay napakahalaga rin sa buhay ng tao dahil ini-expose nito ang kasalanan ng tao. Mga kapatid, ini-expose ng salita ng Diyos ang kasalanan, ang natatagong kasalanan ng tao. And that's the reason why, mga kapatid, amen, na every time ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay nasasaktan tayo. Na kahit hindi naman tayo pinipersonal, mga kapatid, sa katunayan, mga kapatid, kagaya nito, amen, sa atin pong mga tagapakinig o sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa radio, hindi po tayo magkakakilala personal. Hindi ko po kayo nakikita, hindi nyo rin po ako nakikita. Ganun pa man, mga kapatid, kapag pinag-aaralan natin ang Biblia, merong kirot sa ating mga puso at aminado tayo na may mga pangangaral sa pamagitan ng programang ito na tama at tugma doon sa atin pong mga pangangailangan sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Kaya nga ang salita ng Diyos, ito po ay ini-expose nito ang kasalanan ng mga tao o ng bawat tao. Sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, sapagat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid. At ang sabi doon, mga kapatid, sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Mga kapatid, amen. Kaya ini-expose ng salita ng Diyos ang kasalaang natatagong kasalanan ng tao. Mga kapatid, marahil hindi alam ng kakilala mo, hindi alam ng pamilya mo, hindi alam ng kapitbahay mo, hindi alam ng ibang tao, hindi alam ng kaibigan mo yung ginagawa mo. Pero mga kapatid, alam ng Diyos yan.
Kaya nga sabi dito, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Nakikilala ng salita ng Diyos yung isip ng tao at yung haka ng puso. Lalo na kung yung ating ginagawa. Yung isip nga natin na natatago, yung puso na natatago ay nakikilala ng salita ng Diyos. How much more yung ating mga ginagawa, mga kapatid. At hindi lang po kasalanan, kundi yung mga mabubuti nating ginagawa. Na-appreciate din po yan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Bigyan natin ito ng importansya sa buhay natin. Sapagkat ito po, mga kapatid, ay pinakakailangan ng tao. Mga kapatid, itong pinakakailangan ng buhay ng bawat tao, mga kapatid. Amen. Praise God. Last verse na atin pong ipaglilingkod sapagkat ang oras po natin ay limitado. 1 Timothy chapter 4 verse 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, tuturuan ka nito para maging banal. Kaya nga mga kapatid, amen, isa lang ang nakikita ko, na ang mga tao na ayos sa salita ng Diyos, sila yung mga tao na ayos sa kabanalan. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, magpakabanal kayo kung paanong ako'y banal. At ang sabi pa ng ibang talata, mga kapatid, amen, kung walang kabanalan ay hindi makakakita sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Panginoon, amen, ito po ay magsisilbing ilaw at liwanag sa atin pong buhay. Tuturuan tayo nito ng mga dapat nating gawin at mga hindi dapat gawin. Tuturuan tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, amen, para dalhin tayo doon sa langit. Ang salita ng Diyos, amen, ito po ang magtuturo sa atin patungo sa katotohanan na magdadala sa atin patungo doon sa tamang katwiran ng Panginoon, amen, at yun din ang magtuturo sa atin para mapunta tayo ng langit, mga kapatid. Amen. Praise God. Kasi hindi po pwede na pupunta ka ng langit at hindi ka dadaan, mga kapatid, sa pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, wala pong ganun. Amen. Kagaya ng pag-aaral sa secular. Hindi naman pwede na hindi porket gusto mo na makapagtapos ng pagiging teacher, hindi porket gusto mong makapagtapos ng kolehiyo, sa graduation ka na a-attend o sa graduation ka na pupunta o sisipot sa klase o sa paaralan. Hindi po mga kapatid. Bago ka makapunta doon sa graduation o sa stage, mga kapatid, para i-declare na ikaw ay graduate o nakapagtapos na, dadaan ka muna, mga kapatid, sa pag-aaral sa loob ng eskwelahan. At sa loob ng eskwelahan, diyan ka tuturuan kung paano maging teacher. Kung halimbawa ikaw ay nais mo maging teacher, amen, para maging ganap ang teacher, tuturuan ka muna, mga kapatid, kung ano ang dapat mong gawin at mga hindi dapat gawin. Mga kapatid, ito ang nakapagtataka sa mundong ito. Pagdating sa secular na pag-aaral, gusto ng tao na kailangan mag-aral ka muna, dumaan ka muna sa pag-aaral bago ka maging ganap na engineer or teacher o architect or lawyer, mga kapatid. Pero pagdating sa langit, ang gusto ng tao shortcut. Ayaw ng tao na turuan sila, pero gusto nila ng langit. Mga kapatid, ang langit po, mga kapatid, wala pong shortcut sa langit, papuntang langit. Kailangan dumaan ka sa tamang proseso ng pagtuturo ng Biblia. At yan po ang napakahalaga ng bagay ng Biblia sa buhay ng tao, kasi yan ang magtuturo sa iyo para makapunta ka doon sa langit. Kasi ang langit, mga kapatid, ay lugar ng mga tao, mga kapatid, na pagdadalhan ng Diyos, lugar na pagdadalhan ng Diyos ng mga tao, amen, na tumanggap, amen, at nagpa-undergo ng pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid, habang sila po ay nabubuhay pa dito sa lupa.
mga kapatid. Kaya wala pong shortcut papuntang langit. May mga tao na, Pastor, gusto, direkta na ako sa Diyos. Hindi ko na kailangan ng pagtuturo, hindi ko na kailangan magsimba, hindi ko na kailangan pumunta sa simbahan dahil didirekta na ako sa Diyos. Hindi po ganun yun mga kapatid, kasi walang ano ang dahilan mga kapatid ng Biblia at bakit ito ay pinahintulot pa ng Panginoon para maisulat para sa tao. Ang Biblia mga kapatid, ito po ay niloob ng Diyos na maisulat at maimprenta para ang tao po ay maturuan kung ano ang dapat niyang gawin. Amen, sa kanyang buhay, kung anong dapat niyang gawin para maligtas, kung ano ang dapat niyang paniwalaan sa kanyang buhay sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman at kasinungalingan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mahalin natin at tanggapin natin ang banal na kasulatan sapagkat ito ang magtuturo sa atin para mapunta ng langit, maturuan tayo ng mga dapat nating gawin at mga hindi natin dapat gawin. Tandaan natin, walang shortcut papuntang langit. Kung gusto mo ng langit, kailangan mo magpa-undergo ng pagtuturo ng Biblia. Kailangan mong hindi lang magpa-undergo, kundi kailangan mo ring sumunod sa mga itinuturo ng Biblia. Kaya doon sa mga naghahangad ng langit, amen, praise God, hindi po tama na didirekta tayo sa Diyos at hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung nais natin na makapunta ng langit, tanggapin natin ang Biblia. At ang itinuturo ng Biblia ay atin pong isa pamuhay. Dahil walang saysay ang ating mga naririnig na mga pangangaral ng salita ng Diyos kung wala naman tayong ginagawang pagsunod. Ang sabi nga mga kapatid doon sa Luke chapter 11 verse 28, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ang gumaganap ng salita ng Diyos. Hindi ka lang basta dapat nakinig, kundi dapat ginaganap o ginagawa mo rin kung ano ang iyong napakinggan. Maraming salamat po mga kapatid. Marami pa sana tayong mga talata na babasahin. Kaya lang ang oras po natin ay limitado lang. Amen. Praise God. Dumaan tayo mga kapatid sa tamang proseso ng pag-aaral, amen, at ng pagtuturo ng banal na kasulatan sa pamamagitan mga kapatid ng ating pagtanggap at pagganap. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtuturo na ito na nagsilbing liwanag at gabay ng aming pong buhay. Nagsilbing paalala, Panginoon, lalo na doon sa mga tao na nais magdirekta sa iyo na ayaw sumunod sa mga salita mo. Panginoon, walang shortcut papuntang langit. Kaya Diyos o Panginoong Hesus, dalangin po namin na patuloy mo po kaming turuan na yakapin at tanggapin namin ang iyong banal na kasulatan upang, amen, matuto kami ng mga dapat naming gawin at hindi dapat gawin. Amen. At dalhin kami ng iyong salita sa katotohanan na magdadala sa amin sa tamang katwiran. Amen. Papunta doon sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa lahat ng amin pong mga kababayan, sa lahat ng amin pong mga Facebook live viewers and radio listeners. Panginoon, anuman po ang kanilang mga kalagayan, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso't isipan at patuloy ka pong magbigay ng kagalingan sa may mga karamdaman, pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo po ng kagalakan ang mga nakakaranas at ang kapayapaan ang mga nakakaranas ng kagulumihanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong walang sawang pagsubaybay sa salita ng Panginoon sa lahat sa atin pong programa. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng atin pong mga nanood. Hindi ko naman po kayo may isa-isa mga kapatid sapagkat ang oras po natin ay humigit na. Sister Miguel Lamera, thank you so much for watching. Salamat din po sa lahat ng atin pong mga radio listeners at sa atin pong technical side, si DJ Box. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church. Wag na wag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.